Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Kung matuloy ang World War III, ano ang gagawin mo? Saan ka tatakbo? At anong paghahanda ang iyong gawin para hindi ka mapahamak? Narito ang video, kurtisi sa atin ng ating ka-vlogger, Suksay, ating panoorin. Paano kung magkaroon ng World War III o ikatlong digmaang pandaigdig? Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Katapusan na ba ng mundo kapag mangyari ito? Yan ang ating aalamin. Alam nyo bang nasa Russia ang pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo? Ang Tsar Bomba. Sila rin ang may pinakamaraming nuclear na tinatayang nasa 6,000 nuclear weapons. At ang China naman ang may pinakamaraming sundalo sa buong mundo na mahigit sa 2 million active duty military personnel. At ang USA pa rin ang tinuturing na superpower country dahil sa kanilang napaka-advanced na mga gamit pandigma. Alam din natin araw-araw sa ating mundo ay patindi ng patindi ang mga nangyayaring tensyon. Kaya maraming mga bansa ngayon ay talaga namang fully equipped at nagre-ready na pagdating sa kanilang mga armas at kagamitan. Nariyan ang pagpaparami ng sundalo, high-tech na armas, mas malalakas na nuclear bomb at pina-improve na mga sasakyang pandigma. Ayon sa kasaysayan, noong unang digmaang pandaigdig, nasa estimated na 20 million ang nawalan ng buhay at halos 21 million naman ang mga sugatan. At noong ikalawang digmaang pandaigdig, nasa 75 to 80 million ang nawalan ng buhay. Ang isang matinding digmaan ay maaaring magsimula dahil sa paghihiganti o pagpaslang sa isang kilala at makapangyarihang tao. Ilang yan, mga kababayan, mga ka-art lover. Kung alam nyo itong One World Agenda, One World Government, Illuminati, ang kanilang pakay ay ang pagbawas ng populasyon sa buong mundo. At ang pagbawas niyan, isang agenda diyan ay ang World War. Pangalawang agenda ay ang pagkalat ng virus, katulad ng COVID. Yun ay ang isa sa kanilang agenda. At mayroon pang ibang agenda na hindi pa nila naipalabas. Pero itong giyera ay isa talaga ito sa magpabawas ng populasyon sa buong mundo, at mas matindi dito ay ang virus. Kasi ang virus hindi mo nakikita. Kaya ang virus warfare ay ginagamit din yan o gagamitin din yan ngayong World War III. Kaya saan ka ba tatakbo? Well, meron akong research na applicable dito sa Pilipinas. Dahil sa ibang bansa, example sa Sweden, sa Amerika, sa Europe, sa Inglaterra, ay meron silang mga tinatawag na preps or preppers group. Ang mga preppers ay mga tao na nagpreparar ng matagal na. Sila yung gumagawa ng mga malalim na bunker na merong aabot ng 3 buwan na stock ng pagkain sa loob nito. At ang mga bunker na yan ay mahal kasi yan eh. Yan ay prefabricated na. Yan ay ginawa na kwarto na malaki sa ilalim ng lupa na kompleto. Merong comfort room, merong kitchen, at ibabaon yan ng malalim 30 meters sa ilalim ng lupa para hindi maaabot ng nuclear radiation at hindi masisira ng halimbawa may missile na babagsak sa ibabaw ng lupa ay hindi maapektuhan yung bunker. Kaya ibabaon nyo ng malalim, parang treasure bunker. Kaya dito sa Pilipinas, hindi natin kayang magpagawa niyan kasi gagastos kanya ng milyon eh. Andin doon mo yun ilalagay ang mga bunker na yan, hindi sa syudad. Doon sa malayo. Sa malayong bundok,
mula sa syudad. Kasi ang mga syudad yan ang puntiryahin ng mga missiles. Kasi nandiyan sa syudad ang karamihan ng military at mga facilities ng gobyerno. Kaya ang bundok na walang katao-tao, mga forest, yun ang pinaka magandang pagtaguan. Sa atin sa Pilipinas, ito ang applicable. Huwag na tayong gumawa ng bunker. Maghanap na lang tayo ng mga bundok na mayroong mga kuweba. Kasi tested na yung kuweba. Sa panahon ng lola ko, doon sila nagtatago sa kuweba. Pinaganda lang nila ang kuweba, nilinis nila, kinuha nila yung matutulis na mga bato, at doon sila naninirahan. Kapag may hapon na aakyat, tago kaagad sila sa mga kuweba. Ang mga kuwebang ito ay sanga-sanga sa ilalim sa loob ng bundok. Kaya ang hapon ay takot pumasok eh. Yun ang kwento sa akin ng lola. At saka importante sa bundok yung meron kang pang survival kit. O kaya naman ay dahil sa paggagawa ng natural resources tulad ng langis, teritoryo at marami pang iba. At kung maganap o sumiklab man ang sinasabing ikatlong digmaang pandaigdig, ano-ano ang mga posibleng mangyayari? Ang isa pang pwedeng mangyari ay ang pag-hack ng mga computer system sa isang bansa, gaya ng pag-shutdown ng power source nito at makakakuha ng mahalagang impormasyon ng mabilis. Bukod dyan, magkakaroon din ng biological warfare. Ang biological warfare ay paggamit ng mga nakakalasong chemicals, virus at nakakahawang sakit para tumapos ng buhay ng maraming tao na ginagamit sa digmaan. Itong kasunod ay talaga namang sobrang tindi, ang paggamit ng nuclear weapons. Noong 1945, ang Amerika ay nagpabagsak ng tig-isang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, Japan. Ang pagsabog na ito ay tumapos ng buhay ng daan-daang libong katao na halos ilang dekada din bago nakarecover ang mga syudad. Isa pa, parami ng parami ang mga nuclear weapons ngayon na pagmamay-ari ng Russia, Amerika, China, North Korea at marami pang iba na kung gagamitin lahat ito sa digmaan, then it's game over. Ayan, so game over talaga kapag sabay-sabay na magpalipad ang mga superpower countries ng mga ganyan na mga nuclear missiles. Okay, so ano nga ba ang gawin natin? Saan tayo tatakbo kapag matuloy itong World War III? Well, ang gagawin dito ay hindi pa sisiklab eh. Dapat ay handa ka na. Halimbawa, isang buwan bago, kasi i-announce yan eh. Isang buwan bago maganap ang World War III, dapat kumpleto na ang iyong evacuation plan. Okay, tayo pupunta talaga sa bundok. Hindi safe na magtago tayo. Kahit may underground tayo sa syudad, hindi safe. Kasi hindi ka makalabas. At papasukin yan ng mga sundalong inchik. Kapag narito na sila, lahat ng basement ng mga bahay, papasukin nila yan. Kaya hindi safe. Pero doon sa bundok, malaki ang bundok, kahit aakyat doon ng mga inchik, ay makatakbo pa rin tayo dahil masukal at merong mga kuweba. Ayon sa aking lula noong World War II, ang lula ko ay survivor ng giyera. At ang nanay ko noon ay maliit pa, nasa 12 years old noong giyera. Sabi ng lula ko ay sa kuweba ay marami din sila doon na mga magkakilala, mga kapitbahay. Pero nabubuhay sila doon sa pagkain ng mga wild fruits, wild root crops, yung mga wild na crops na nakukuha sa lupa, sa bundok. At nangingisda din sila sa mga ilog sa bundok. Kaya nakapag-survive sila, pero talagang papayat ka sa bundok. Ngayon, meron akong lista dito ng dapat gawin natin. Dapat natin dadalhin sa bundok ng mga gamit. Sa Amerika ay kumpleto kasi sila doon, mayaman kasi. Meron silang bunker na prefabricated, yung tapos na.
na bunker. Ano yun? Maliit na kwarto, may CR, may kitchen, may ventilation, may oxygen sa loob. At ibabaon lang yun sa lalim na 20 to 30 meters. Ibabaon. Kailangan ng mga excavator. Kaya milyones ang gasto. Ngayon, hindi yan dito pwede sa atin kasi wala tayong milyones. Kaya ang gagamitin natin ay mga kuweba. Natural na taguan. At tested na yan mga kuweba na yan. Okay, so mahirapan ng inchik pag-akyat sa kabundukan kasi hindi sila sanay dyan. Isa pa, may mga ahas, tutuklawin sila. May mga linta, mga talakitok sa bundok. Kaya hindi sila hahabol sa atin doon sa bundok. So para safety tayo sa bundok, ito yung ating mga dadalhin na mga emergency kit. Okay, una dyan ay gas mask. Kailangan may dala tayo niyan. Bibili na tayo habang maaga pa. And then, bibili din tayo ng water purifier kasi ang tubig ay sa bundok. Hindi natin tiyak kung malinis ang tubig sa bundok. Kaya kailangan natin ng water purifier sa bundok. Ano pa nga ba ang ating dadalhin sa bundok? Well, marami pa. Pinaka-importante diyan ay ang paggawa ng apoy. So, kailangan natin ng hindi lang isang dosinang lighter. Isang kahon na lighter. Kasi baka mag-expire yung lighter. Kaya kailangan marami. Ngayon, dala rin ng posporo. Kunwari, ninakaw yung lighter mo ng kapitbahay mo, ay meron ka pang naiwang posporo. Ngayon, kung nababasa ang mga posporo, anong gagawin? Kailangan magdala rin ng mga itong example na makagawa ka ng sariling apoy na walang lighter, walang posporo, ay itong magnifying glass, yung lente. Diba? Pwedeng magagawa yun ng apoy. Mahirap nga lang. At saka mag-aral ng paggawa ng apoy gamit yung kahoy, yung friction. Pero mahirap na yun. Kailangan talaga lighter. Bili ng maraming lighters. Okay, pangatlo sa listahan ay fishing lines. Yung mga fishing nets. Kailangan natin noon kasi may mga isda sa bundok. At pwedeng gawing bitag sa ibon ang mga fishing lines. Dala rin tayo kung wala tayong iskopeta o airgun, PCP, ay dala tayo ng tirador. Okay? Mga goma, tirador. Para pang tirador sa ibon o sa iba pang hayop sa bundok. Of course, saan natin lulutuin yun? Dala tayo ng kawali, kaldero at takuri. Ang takuri importante sa pag-iinit ng tubig, pagpakulo para malinis ang inumin sa bundok. Pang-anim ay medisina. Pinaka-common na sakit sa bundok ay lagnat. At kapag nasugatan ka, ay meron kang panggamot sa sugat. So medicine kit, importante din yan. At lalo na ay maraming lamok. Magdala talaga ng mosquito net or mosquitero kasi hindi ka makakatulog sa bundok. Maraming lamok. Jumanji ang mga lamok doon, malalaki. At ito rin, ang unang araw mo sa bundok ay hindi ka pa marunong manghuli ng mga ibon yan, ng mga isda. Kaya kailangan magdala ng mga dilata, mga dried foods. Dried foods maganda kasi magaan. Damihan nyo, katulad ng mga noodles.
mga dried fish, ganyan. Of course, bigas din. Importante ang bigas. At saka yung magaan lang yung mga oat milk. Oat milk, dala kayo niyan. And then, kung pwede, panghuli ay magdala ng, kung merong pambili, firearms talaga. Kasi sa Amerika ay focus ng mga preppers ay mga armas eh. Mga anak nila, umpisa sa 6 years old, tinitraining na paano pagkalabit. Buong pamilya may armas eh. Kasi sa bundok, marami kang kalaban doon. Merong grupo ng mga tulisan, nandyan yung mga inchik, at kung ano pang mga masasamang tao. Anarchy na yan, wala ng gobyerno, kaya pwedeng magbarilan sa bundok. Kaya kailangan ng firearms. And of course, huwag kalimutan magdasal sa Panginoon. Wala nang mas bulletproof kundi ang Panginoon. Kapag ilalayo ka sa malas, ay talagang masasalba ka. Okay, so yan lang ang aking maibahagi sa inyo tungkol sa survival sa bundok. Ngayon pa lang ay tingin-tingin na tayo sa YouTube kung paano mag-survive sa kabundukan pagdarating ang araw na yan. Ang araw na yan ay predicted mangyayari sa taon na 2027. So ilang taon na lang ba? 3 taon na lang. Talagang sisiklab yan. Kung hindi yan magkasundo ang mga world leaders. Pero Diyos pa rin ang may ano niyan eh. Diyos pa rin ang may control. Walang imposible sa Diyos. Pero ayon sa mga eksperto, year 2027 talaga sisiklab ang World War III. Ngayon ay nagumpisa pa lamang. At medyo nag-estimate pa ang mga world power kung ituloy nila o hindi. Pero ayon sa eksperto, year 2027 talaga. Alright, so good luck sa inyo mga ka-TS, mga card lover, mga kababayan. Keep safe. Kung mangyayari man yun, kita-kita tayo sa kabundukan. Ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. God bless us all.